Yung siomai na bukod sa napakabango at napakasarap, hindi po basta-basta natatanggal yung pinakabalat. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Dito po kahit anong klaseng giniling na karne ay pwede nyong gamitin. Mas maganda po kung makakapaglagay kayo nitong sesame oil dahil ito po yung magbibigay ng mas espesyal na lasa dito po sa ating siomai. Then, i-mix lang po nating mabuti. Dito po, para mas maging masustansya, maglalagay po ako ng gulay, katulad po ng carrots at dahon po ng sibuyas. Pwede naman pong fresh garlic and onions yung inyong ilagay. I-mix lang po natin itong mabuti para ma-infuse po talaga yung lasa. Then, mag-uumpisa na po tayo sa pagbabalot. Bawat isang molo wrapper po na gamit ko, naglalagay ako ng 1 tablespoon ng ating mixture. Then, tingnan nyo na lang po yung aking gagawin sa pagbabalot nito. Ito po ay para masigurado natin na hindi po magbubukahan yung wrapper habang ito po ay atin nang ini-steam. I-steam po natin over medium heat ng 15 minutes. Tingnan nyo po ito ngayon dahil po sa pamamaraan ng pagbabalot natin, intact po yung pinaka-wrapper dun po sa ating karne. At heto na nga po yung ating napakabango at napakasarap na siomai. Subukan nyo po itong ating recipe, hindi po talaga ako sa inyo ipapahiya. At bagay na bagay partneran itong ating napakadali lang din pong gawin na chili garlic oil. At sa mga nakatikim nito, iisa lang po yung sinabi nila, ito yung totoong siomai at yung sarap na hahanap-hanapin mo. Mahilig ba ang pamilya nyo sa palaman? Dahil ngayon po, gagawa tayo ng homemade pero low budget cookie butter. Pwedeng gumamit ng food processor or blender, kailangan lang po talaga nating mahalong mabuti lahat po ng ating mga ingredients. Yung ating 1 pack or 200 grams ng graham, 1/4 cup or 50 grams ng sugar, 1/4 cup or 56 grams ng butter, at 1/2 cup or 125 ml ng milk. Pwede po kayong gumamit dito ng evaporated milk or fresh milk. I-mix nyo lang pong mabuti at ganito po yung consistency na inyo pong maa-achieve. Dito po sa ating recipe, nakagawa po tayo ng 420 grams ng ating cookie butter. Ngayon, sure na tayo kung ano po yung ihahain natin sa ating pamilya at the same time matutuwa pa sila dahil sarili po natin itong gawa. Kondensada na tayo mismo ang may gawa. Kuhang-kuha yung lapot, tamang-tama lang yung tamis. Walang preservatives kaya naman po mas healthy. Tara, gawin po natin ngayon yan. Pagsasama-samahin lang po natin lahat ng ating mga sangkap. Kung gusto nyo ang pinaka-outcome ng inyong condensed milk ay mas matamis, gawin nyo pong 3/4 to 1 cup yung asukal. Room temperature lang po yung tubig na gamit ko dito. Hindi po ito mainit at hindi pa po nakasalang sa ating kalan. Dahil kapag nakasalang na po ito or kapag napainit na po natin yung tubig, mas madali pong mamumuo yung ating powdered milk. I-mix nyo po itong mabuti hanggang tuluyang maging smooth. Kung sakaling marami pa po kayo makitang buo-buo, salaan nyo na lang po ito. Then, isa lang po sa ating kalan na ang lakas ng apoy ay medium-low heat hanggang sa ito po ay uminit. Sa akin po, inabot po ako ng 3 minutes. Then, after nyan, maglalagay po tayo rito ng slurry. Composed na naman po ito ng cornstarch na tinunaw po sa tubig. I-mix mabuti hanggang sa ito po ay magsimulang kumulo. Inabot na lang po ako ng 4 minutes. Total of 7 minutes lang, luto na po itong ating condensed milk. Ngayon, mapapansin ninyo na medyo malabnaw po ito. Mas lalapot po ito at makukuha na natin yung tamang consistency once ito po ay lumamig na. At heto na nga po yung ating condensed milk once ito po ay tuluyan ng lumamig. Dito po sa ating recipe, 300 grams yung ating nagawa. Mas mahal ng kaunti kumpara po doon sa mga nabibili ng ready to use sa market. Pero mas sigurado tayo dahil sa mga sangkap na ating ginamit. At may mga bansa po na mahal ang condensed milk pero mura ang powdered milk. Kaya naman swak na swak itong ating homemade kondensada.